Ay, nako, breaking news, Senator Bongo, no? Sariling kadugo, maaaring kasuhan kung mapatunayan po na talagang kasama siya doon sa ginawa yata. O maski man halimbawa, kasama siya pero nagawa ay palpak. Pero siguro hindi naman kakasuhan, halimbawa ang Diskaya kasama ang CLTG, yung kung saan yung pamilya ni Senator Bongo ay sangkot doon, siguro kung hindi naman palpak yung project, hindi naman kakasuhan. No? Pero kung napatunayan palpak, ito po ang binitawan ni Senator Bongo. Kasi marami po nagtatalo-talo ngayon na si Senator Bongo daw ay naguhugas. O kaya nagtatago sa likod ng kanyang yung tinatawag na business. Kasi kung sabi nila, yung tinatawag po na CLTG po na kanyang company ng kanyang tatay, sandali po ha. Ang ibig sabihin daw po noon, teka lang ha. Ayun. Ang ibig sabihin daw po ng CLTG ay Christopher Lawrence Tesorogo. No, parang inang binabato sa kanya ng mga tao ngayon kasi nga CLTG. Sa pamilya ni Bongo po yung builders na yon na tugma doon sa Christopher Lawrence Tesorogo, yung buong pangalan ni Senator Bongo. No? Ngayon, pakinggan po natin ang kanyang sasabihin. Ako kasi naniniwala po ako, maaring totoo po. Pero kung halimbawa napatunayan na talagang sangkot si Senator Bongo o ang kanyang pamilya, dapat lang talaga, wala tayong sisinuhin. Ito yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, pagiging isang politiko, dapat walang kaibigan eh. Ang pinakakaibigan niya dapat, yung taong bayan. Kasi dyan nagkakaumpisa eh. Totoo lang. Halimbawa, marami kang kaibigan, kakilala, no? Kabest friend mo lahat halos ang politiko. Magaling ka makisama, no? Nung magkasala yun, nahihirapan ka ngayon hatulan siya. Kahit gustong-gusto mo ng hatulan. Bakit? Kasi malaki ang utang na loob sa kanya eh. Halimbawa, nung eleksyon, tumulong siya sa'yo. Diba? Tinulungan mo siya. Tinulungan ka niya na manalo ka dun sa distrito niya. And laki ng distrito niya. Diba? Ipinanalo ka. Halimbawa, nagkaroon ka ng mga 700 votes doon. 1,000 votes. No? Tapos nagkaroon kayo ng matatag na pagsasama. No? Mahirap talunin. Kumbaga mahirap alam mo yon. Kaya ako, pag ako naging isang senador man o politiko, hindi ako makikisama sa kanila eh. Lagi ako nasa kalsada. Bakit? Doon ako makikisama sa kanila. Makikisama lang ako sa mga mataas na politiko kung kinakailangan para sa aking mamamayan. Kaya tulad nito, Senator Bongo, pakinggan natin. Alam mo ba ang proyekto ninyo na naiulat kasi ngayong araw, ngayon lang, na joint venture nyo raw po ang CLTG? 2017? I think so, yes, before. Flood control Naalala niya pa, ibig sabihin talaga, 2017. control ito? I can't remember. Natapos na bang proyekto ito? Alam ko tapos po yung mga project. Nagagamit na ito ng tao? I would think so, yes po. Kung meron pong pagkukulang o deficiencies or mali, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. Yun ang tama. Hindi, masakit ito. Kung halimbawa, Senator Go, mapatunayan talaga yung ginawa na joint venture na sabi nyo. Ako kasi, pabor ako kay Senator Go eh. Dahil nakita ko yung kanyang pagiging politiko ay hindi parang politiko. Tingnan mo, sa lahat ng kaguluhan, kahit kay Sara, may narinig ba kayo sa kanya? Doon lang siya kay Pangulong Duterte nangingialam kasi nga, talagang nakasama niya si Pangulong Duterte. Bata pa si Bongo, kasama niya na si Pangulong Duterte. Kaya yung nahuli si Pangulong Duterte na nakulong sa dahig, ganun kasakit sa kanya. Pero nangilam ba siya? Ito lang, nangilam ba siya sa issue ng Sara? Ganon. Hindi siya ganun ka-active mangilam sa politiko. Ano siya? Nasa labas lagi siya, tulong siya ng tulong. Malasakit, ambisyo, magserbisyo. Totoo lang ha. Doon tayo sa totoo. Ngayon, nasasangkot siya ngayon dito. Kung halimbawa patunayan to, maski ako, hindi kakampi si Senator Go. Pero mananatili pa rin si Senator Go, may nagawang kabutihan marami sa ating bansa. 'Di ba? Kasi hindi naman magiging number 1 to sa pagiging senador eh.
'Di ba? Kung walang hindi napatunayan yung mga ginawa niya. Ibig sabihin, hindi lang napatunayan, hindi lang naramdaman, talagang ginawa niya pa talaga, pinakita niya sa taong bayan. 'Di ba? Kaya yung eto man, yung kaso na to sa billion proyekto o million man, sabi 800 million na sasangkot si Senator Bongo kasi sa tatay niya ata yung CLTG. Ibig sabihin Lawrence, ibig sabihin ng CLTG Builders, yun niya, Christopher Lawrence Tesorogo. Yun ang dinidikit nila ngayon, no? Pero hindi natin alam kumpirmasyon kay Senator Go kung ano ibig sabihin, no? Siya magsasabi, no? Ngayon, kung sabi ni Senator Bongo, kung mapatunayan, kakasuhan yung pamilya, maging ang kanyang kamag-anak. Ito ang tama. Masakit man ito, pero ito ang katotohanan. Ito ang dapat. Dito lang. Wala magagawa eh. Di ba? Yun yung sabing hindi ikaw ang nagmamanage ng tungkulin mo dyan. Di ba? Kundi yung inupuan mo dahil taong bayan ang nagloklok sa'yo. Wala magagawa. Yun ang talagang paninindigan. Hindi lahat ng infrastructure projects may anomalya. Kailangan ng kahit ng anong bansa ang infrastructure para umunlad. Basta gawin lang po ito sa tama ang proyekto. Ang masama, yung palpak na proyekto at ghost projects na ginagawang gatasan. Huwag lang po sanang bastusan. Ayun, parang may ibig sabihin si Senator Go sa bastusan. No, kasi ang nangyayari po kasi, maaaring tiwala si Senator Go sa kanyang CLTG na builders na gumagawa ng maayos. Malay naman natin, maayos ang paggawa ng builders ng tatay niya o ng kamag-anak mo, sino man may-ari noon, na sa kanyang yung Go family. No? Kung wala palang ghost project yung CLTG, at kung hindi pala substandard ang gawa, napakaganda pa ng gawa, bakit natin si Bongo? Di ba? Bakit? Kahit makipag-joint venture siyang kay Diskaya, kung halimbawa, yung pagkikipag-joint ventures niya, dun umayos yung Diskaya, halimbawa, totoo lang. Bakit natin pahatulan si Senator Go? Hindi, bago natin hatulan si Senator Go, pero Senator Go, pasensya ka na. Kung mapatunayan itong mga darating na hearing at sa mga darating na araw, yung mga ginawa ng CLTG na builders nyo, na pag may nakita kaming palpak, unang-una akong titira sa'yo, Senator Go. Pangako yan. Pero sa ngayon, hindi kita titira kasi wala naman kitang palpak sa ginawa niya. May lumitaw na ba? Yung Wawa, may lumitaw na. Yung Diskaya, meron na. Ito, papanood natin mamaya sa inyo. Marami na. Ayoko lang isa-isa kasi napakarami ng video. Mauubos ang oras natin dito. Pero pag si Senator Bongo, sir, may palpak, pasensyahan na. Baka sa susunod, di ka na manalo. Oo, totoo lang. Pero, yung sinasabi niya, totoo yun. Pakinggan natin. Diba? Kasi maselan tong bahagi na to eh. Ito yung tipong wala kang dapat kakampihan. Bakit? Taong bayan na ang kakampihan natin eh. Bakit? Sila ang naperwisyo eh. Diba? Ako, ganoon ako eh. Halimbawa, politiko ko, senador ako. Yung isang senador, kaibigan ko. Magkaibigan tayo. Pag nagkasala ka, titirahin kita. Bakit? Taong bayan kasi ang umaasa sa atin. Hindi naman tayong dalawa ang mag-best friend na tayong bubuo ng di ba? Alam mo yon? At ulitin ko, for the 9th time, I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. I have no involvement in its operations. 24 anyos pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako kay former Mayor Rodrigo Duterte. Hindi po nakakalapit sa akin ang pamilya ko para humingi ng pabor sa kontrata ng gobyerno. Yan po ang sinabi ko noon pa, I will resign kapag pumasok po sila sa City Hall or sa Malacanang. Paulit-ulit ko itong sinabi. Pag may gumamit ng pangalan ko, please consider it denied. Yan ang magandang paninindigan. Siguro naman sa pagkasabi ng Senator Bongo nito, hanapan nyo ng resibo. Kung meron si Senator Bongo na pinasok sa City Hall nung araw sa Davao, na pabor sa kanya, o kaya nakalapit sa kanya kasi porket malakas kay Digo nung mayor pa siya. Senator, go! Di ko alam kung anong ang trabaho nito sa Davao nitong ni Senator Go, no? Ngayon, no? Nung dati pa si Mayor pa si Pangulong Duterte, hindi ko alam kung ano siya ni Duterte, kung assistant ba o bodyguard, di ko alam ha.
Pero malamang malakas siya kasi niya si Digong kadikit niya. Pero hindi natin alam kung nakakahingi ba ng pabor yung pamilya niya. Pero sinabi niya ngayon, hindi nakakahingi ng anong pabor o makakapasok man sa City Hall ang gamit ng kanyang pangalan. Ibig sabihin, sabi niya pa, wala siyang kinalaman dun sa anumang, ulitin natin yun para malinaw. Humingi ng pabor sa kontrata ng gobyerno. Nagtatrabaho na po ako kay former mayor. I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. I have no involvement. Oh, wala siyang kinalaman sa business nila. Totoo yan. May ganyan. May mga anak na mayayaman na magulang, pero ang anak may sariling business. Hindi nangingialam doon sa pamilya niya. Oh, totoo yun. Bagaman pinalaki si Bongo ng pamilya niya, siguro gamit ang pera ng builders na yon, wala ka magagawa. Obligasyon ng magulang palakihin si Bongo eh. Malay ba niya? Kasalanan ba ni Bongo yon? Totoo? Pero yung sinasabi niya ngayon, malamang may babato naman sa kanya sa Davao eh, kung dito yan eh. Hanggang ngayon naman walang bumabato sa kanya eh. Ang bumabato sa kanya, yung mga politikong bumabati ko sa kanya na sinasabi ganito. Pero wala tayong magagawa doon kung totoo yun. Sa ngayon, titignan natin lang ang isang bagay. Kung yung bang CLTG builders nila Senator Bongo ang pamilya niya, kung may ghost project ba o substandard. Pero kung mapatunayan walang substandard at maayos ang gawa, pero nasira dahil sa baha, wala pong pananagutan yon. Para yan ang tama. Kesa naman dun sa mga builders na binaha, yung semento, matigas pa yung pulburon. Mas mahigit pa sa substandard. Di ba? Ibig sabihin, kung may pinaka-bugok na substandard, sa kanila yon, ginawa nila yon, yung ibang builders. Katulad ng isa, yung Wawa, di ba? May ghost project ata. Oh. Pero kung mapatunayan itong builders ni Senator Bongo, pamilya niya, dapat to usigin. Dapat ito imbestigahan. Dahil walang senator dito, walang Bongo dito, walang sino man sisinuhin. Totoo yun. Sa ngayon, si Senator Bongo nagpapayag ng katotohanan. Kaya, para sa akin, totoo ang kanyang sinasabi dito. Hindi maglalakas loob itong magsabi dito. Malamang may pipiyok sa Davao eh. Ay, Bongo, hindi totoo yan sinasabi mo. Hindi totoo yan, sinungaling ka. Wala namang gumagano hanggang ngayon eh. Bukod sa mga kanyang kalaban eh. Mga inis sa kanya kasi niya, dikit siya sa Duterte. Alam naman kaisipan ng mga to, pag dikit sa mga Duterte, kahit matino yung politiko, katulad ni Senator Bongo, para sa kanila, hindi na matino. Ganon sila kapaimbabaw. Kayong mga mapagpaimbabaw, gayet na gayet ang Panginoon Diyos dyan sa ganyan mga tao. Hindi nagpapakatotoo. Di ba? Pakinggan pa natin si Senator Bongo. Hindi ko sa pagtatanggol si Senator Bongo Doon lang tayo sa totoo, nagsasabi. In its operations, 24 anyos pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako kay former Mayor Rodrigo Duterte. Hindi po nakakalapit sa akin ang pamilya ko para humingi ng pabor sa kontrata ng gobyerno. Yan po ang sinabi ko noon pa, I will resign kapag pumasok po sila sa City Hall or sa Malacanang. Paulit-ulit ko itong sinabi. Pag may gumamit ng pangalan ko, please consider it denied. Parang si Duterte rin, mana siya sa paninindigan ni Duterte. Pag sinabi ko. Walang gagamit ng pangalan ko kasi ganoon eh. Kadalasan sa mga gobyerno, nasa politiko lang, nasa City Hall siya, malakas siya, lahat ng buong kamag-anak nandun sa City Hall. Kahit wala iba, walang ginagawa na. Sayang lang pasahod ng gobyerno. Pinasok na niya lahat eh, ilang kamag-anak niya. Pati makakilala ng kamag-anak niya, mga 100, minsan 200, magkakilala lahat eh. Hindi siya walang ganon. Ayaw ko po makisali sa negosyo ng pamilya ko at ayaw ko rin po silang makialam sa trabaho ko. Sa totoo lamang po, mas nakakalapit pa sila sa ilang politiko, pero hindi po sa akin. O yun, tama, Senator Bongo, magaling po kayo, mahusay. Sinasabi ni Senator Bongo dito, wala siyang kinalaman sa business ng pamilya niya. At sinabi niya rin kanina, kung papatunayan, may joint ventures na palpak ang Diskaya at ang kanyang pamilya, pananagutin sa batas. Meaning, kung hanggat maaari, yung pananagutin na yon ay makulong,
wala talaga, makukulong. Talagang dito, ipakukulong ang sariling pamilya. Parang ganun, nalabas. Pero kung tiwala naman si Senator Bongo doon na wala namang ginagawang kalokohan yung TCL-TG Builders, niyang kanyang pamilya, walang question yun. Pero sinabi niya, labas siya doon. Kung ibig sabihin, kung may mapatunayan man sa pamilya niya, doon sa builders na yon, ng binuo ng pamilya niya yata, palpak, huwag natin sisisihin si Senator Bongo. Bakit? Labas siya doon. Kasi mahirap yun eh. Hindi porket pinatay ni Abel, hindi porket pinatay ni Cain si Abel, kasalanan ng Eva at Adan. Diba? Hindi yon. Walang ganun. Diba? Oh. Hindi naman natin mapili kung sino yung kamag-anak natin sa mundong ito. Yun. Ang ganda niyan. Malaman niyang sinabi na yon. Hindi niya kasalanan kung ang magulang man yan o mabuti o masama. At hindi rin po ako nag-i-intervene on behalf of any business entity. Nag-warning na po ako noon. Ingat po kayo sa mga named dropper. I observe delikadesa. Pangalan ko po ang puhunan ko sa mundong ito at hindi ko po yan sasayangin. At hindi ko sasayangin ang tiwala ng Pilipino. Bigla! Ang ganda ng sinabi ni Senator Bongo. Dito lang. Ako naniniwala ako sa taong ito. Magkasala man yung CLTG Builders na yon. Pero si Bongo hindi ko sisisihin. Dito lang. Oo. Pero, yung sinabi niya, panindigan niya. Na kung maging anuman sangkot ang kanyang pamilya, makakasuhan. O, yun ang aabangan natin. Ito, iniwan ng hindi tapos. O, eto, painggan nyo ha. Dapat may ganito. May resibo. Na kapag isang kontraktor palpak na ganito, dun sa builders ni Senator Go na pamilya, wala pa naman naririnig eh. Pero ito, meron ng dami na. Sa ang dike sa Gloria Oriental Mindoro. Pero bigla itong binalikan ng kontraktor nang pumutok ang issue sa mga maanumalyang flood control project. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa drone video na ito ng News 5, makikita na putol lang diking ito sa barangay Buong Lupa sa Gloria Oriental Mindoro. Mapansing hindi nalagyan ng dike ang kahabaan ng Balete River. Kaya hanggang ngayon, binabaha pa rin ang lugar. Nung bumaha, yun, may 4 na bahay yung binuhat namin dito para hindi maano. Grabe. Inabot po talaga. Kung naidugtong po nila, maaaring hindi naabot yung bahayan na 4 na kabahay. Kanina, sinukat pa ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor ang dike. 326 meters dapat ang haba ng dike. Pero lumalabas na 186 meters lamang ang natapos. Tignan mo, kalokohan nila. Kalokohan, tindi ng pagkakalokohan ng mga to. Di ba, bago na ngayon tayong tawag. Manananggal, di ba? Manananggal. Ilang taon na kay Sir Governor dyan, sir? Di ba, bago lang si Sir dyan eh. Kasi kung ako governor di ko sinabing kayo, sir kung ako governor o kaya mayor sa isang lugar, ako ang tinuturing ama ng lungsod, dahil ba, mayor? Lahat, ultimong damo, pag may nagtanim dyan, mananagot sa akin kapag labag sa batas at substandard ang gawa. Kailangan talaga pagiging leader matapang eh. Pag medyo duwag ka, huwag ka nang tumakbong governor, mayor, congressman. Totoo! Kasi lahat naman ng tao matatalino eh. Kaya ka tumakbo kasi matalino ka eh. Kasi alam mo paano pangasiwaan yung distrito mo, pati yung lungsod mo. Tama? So, ibig sabihin, hindi na kailangan na matalino ka. Ang kailangan na lang sa'yo, tapang, bagay na mahirap kunin. Kaya huwag yun ang subukan. Kalahati, buo, kalahati, nawawala. Sa katinan mo naman, gumawa sa kabilang side, hindi. Napansin din ni Governor Dolor na substandard ang proyekto. Ito, alam mo, buhangin na yan, na dapat sana hindi natatanggal, ang tawag dyan, naaagnas. Tama? Meron bang konkreto? Scaling yan, no? So, substandard, go. Oo, very clear. 2022 pa raw, sinimulan ng flood control project na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Tapos na raw dapat ito noong December 2023. Pero mula na pumutok ang issue sa flood control projects, biglang bumalik daw ang contractor nito na St. Timothy Construction, isa sa kumpanyang iniuugnay kay Sara Diskaya. Ayan kitang-kita nyo. May Diskaya na.
ginawa, palpak. Ganito hanapin natin kay Senator Bongo. Kung may palpak silang ginawa yung kanyang pamilya. Kapag mayroon, tirahin natin. Di ba? Yun lang yun eh. Katulad ito, simento, nakakaskas. Ba, may loko-loko nagsabing isang politiko, napanood ko. Kaya daw nakakaskas yun, kasi nga, yung tubig araw-araw, nababasa, tapos naarawan. Ano yan, kahoy? Bakit yung kalsada ko sa harapan ng bahay ko? Ha? Magpo 40 years na to. Wala pa ako sa mundo, kalsada na to. Bakit hanggang ngayon hindi nakukuskos? Babad sa tubig to, saka sa araw din ah. Bakit? Kasi nung araw matibay ang gawa. Wala pa masyadong demonyong kurakot. Tama? Di ba? O sabihin mo sa akin ganun, lusot nyo lang yan, lusot lang yan. Saka nakakita, ibig sabihin, kaya nakakaskas yung semento, kulang sa semento, hilaw. Hilaw. Bakit hinilaw? Kasi walang pondo. Di ba? Kasi bakaw. Kukumpletuhin na raw nila ang proyekto. Kaso lang, ang pagdudugtungan ng dike, ibang kontraktor na ang gumagawa. Kaya nilipat na nito sa kabilang bahagi na mayroon namang pader. Ibang kontraktor na ang gumagawa. Yung kontraktor na gumagawa, hindi kilala doon sa 15 pinangalanan. So dapat yung kontraktor na yan, lahat sabi ko nga sa inyo eh, maraming kontraktor na hindi pinangalanan sa 15, dapat imbestigahan din. Bakit? Hindi naman natin sila bibintangan, no? Pero may kasabihan tayo. Kung yung malaki nga nagawan nila ng kalokohan, yung mga sikat na kontraktor ay nakagawa silang kalokohan, lalo pa kaya yung mga hindi kilala. Baka magkaroon lakas ng loob. Kasabihan lang yun ha. Ang bahagi ngayon ng ginagawa ng kontratista na nais silang idugtong mula sa nabitin nilang proyekto. Ang problema, yung inaasahan sanang makakatulong na flood control project halos nakadikit na sa may bandang bundok na para sa mga residente wala na raw halos pakinabang. Walang pakinabang. Gusto na nila publicity, may maidikit doon. May makita, kunwari para may proyekto. O yan, may ginawa kami Pinagluloko nyo, ginagawa nyo kinder ang mga tao. Base rin sa investigasyon ng provincial government, pukpukin ko ng martilyo yan, basag lahat yan totoo. Wala sa listahan ng proyektong pinupondohan sa National Expenditure Program ang DK. Malinaw raw na isa itong proyekto na galing sa insertion o siningit lang sa budget. Siningit lang sa budget. Magsingit ka, magkano kukunin ko? Ha? Magsingit ka dyan sa budget. Sino ba ang appropriation communication? Sino ba? Yung nasa Amerika ngayon, sino ba yon? Yung nasa Amerika ngayon, dati yun taga suri ng budget, taga-ano ng budget. Yun, nandun sa Amerika, bumaba daw ang BP. Alam mo, in budget insertion. Pag budget insertion, halimbawa, 1 bilyon. Kailangan may magawa yan, 1 bilyon. Ayun, nag-proxy, kung ano may ginawa, halaga niya, wala pa 100,000. At least may nakita, may ginawa. 1 billion minus 100,000 ilan? Nasa na iba? Kanila na yung sukli. Tama, mali. Maaring gano'n, haka lang yun. Tsorya lang yun, tsorya. Kahit anong kalkal nyo sa NEP ng 2022, wala ang project na ito. Naniniwala ako may sponsor ang insertion. Sabihin, ghost project na ginawang binuhay nila. Sa pamunuan ng kontraktor ng DK, sisilipin daw nila ang proyekto. Lahat silipin buong Pilipinas, mula Apari hanggang Hulo. Mga kalokohan ng mga to. Unahin natin Metro Manila, mga nananahimik dyan. Unahin na po. Dahil ito na-apektuhan, binabaha tayo. Diba? Basahin po natin ito. Basahin po natin ito. Dali. Ito po, yung sinabi, pinost po ni Antonio Trillanes, si Bongo, hanep, magmalinis. Kanina sa Senate investigation ay may 800 million piso mga kontrata ang pamilya with Diskaya. Di kinikilabutan ng mga ito. Opinion niya yan. Kasi syempre, ano ba maaasahan natin? Duterte to si Bongo. Galit na galit kay Duterte si Mr. Antonio, no? Tingnan mo sabi sa post. Ang CLTG Builders na pag-aari ng Amanigo ay nakipagtulungan sa Diskaya owned
St. Gerald Construction na nakakuha ng 5 infrastructure project sa Davao Region na mahigit 816 million noong 2017. Wala namang masama kung ikaw ay kunin ng kontraktor ng DPWH. Walang masama. Proud ka pa nga dapat eh. Ako, kontraktor ako, kukunin ako ng DPWH. Proud ako. At maging proud kayo. Bakit? Dahil pinagkatiwalaan ako eh. Pero, kailan kayo hindi dapat maging proud sa akin? Kapag yung palpak na substandard at ghost project ng aking ginagawa. Pero kung ginagawa ko naman maayos, matibay ang mga construction lahat, kahit padaanan mo ng mga pison, mga malaking equipment, hindi nasisira, kahit bagyo, bakit hindi? Pero kapag nasira, palpak to, sino mang builders o sino mang senator, managot, walang kakampi-kampihan dito. Diba? No, yun lang po. Mabuhay kayo. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po. Hindi tayo babasa ng comment, no? Magbasa lang tayo na isa. Dalawa lang. Basta from DDS side, ang mga walang credibilities at accountabilities, mga yan, mas makapal pa sa asfalto ang mukha ng mga yan. Kunwari, walang alam, kupal lang ng mukha. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat.